Bakit ang tao ay patuloy at hindi natatakot sa paghamak sa Panginoong Diyos? Alright, so the album is called Holy F. Holy. No, it's called Holy. Okay, alright. In terms of design, I'll give it an 8 out of 10. It's cute. I like it. Tignan mo ang mangyayari sa isang sikat na YouTuber na ito pagkatapos niyang hamakin ang Panginoon. We have to perpetuate a belief that is silly. Because I'll be honest with you, bro. Jesus Christ. I defamed Jesus and God, and I felt his wrath. The following 3 weeks have been the hardest period of my life. Started off in Qatar. I got violent food poison. Camera taken away at the airport. Get to my hotel. You know, it's just little things here and there. Things are showing up. We misscheduled. Next day got alcohol poisoning. Our luggage was delayed, so we had no clothes to get to our events. Qatar was the first time I felt the wrath. Pwede nating tawagin na isang simple pa lamang ang kanyang naranasan kumpara sa ibang tao na hindi natakot at hinamon direkta ang Panginoong Diyos. Mga taong nagbigay ng marka sa ating kasaysayan dahil lang sa pansamantalang tagumpay. Nakala na nila na makakahigit na sila sa Diyos na lumikha ng lahat. Ating alamin ang sinapit ni Tancredo Neves, dating nahalal bilang presidente ng Brazil. Ayon sa balita, noon sa kanyang kampanya, siya ay nagbitaw ng mga salita na kung makukuha niya ang 500,000 na boto mula sa kanyang partido ay wala nang makakatanggal sa kanyang pwesto bilang presidente kahit pa ang Diyos. Nakuha niya ang kailangan niyang boto. Noong araw din ang botohan, subalit ang mga sumunod na nangyari sa kanya ay hindi niya inasahan. Nagkaroon siya ng sakit bago pa man dumating ang araw ng kanyang proklamasyon bilang presidente, at ito ay nagtuloy hanggang siya ay mamatay. Alam naman natin ang kwento ng Titanic, isang modernong disenyong barko na nagawa sa kanyang panahon. Subalit ang pagiging matatag at gawang matibay nito na sinasabi ng naval architect na si Thomas Andrews na siyang gumawa rito ay hindi nangyari sapagkat ipinagmalaki niya agad ang kanyang gawa sa Panginoong Diyos na sinabing walang sino man ang kayang magpalubog ng Titanic maging ang Diyos. Siya ay lula ng araw ng iyon nang ayon sa pahayagan ay bumangga ang nasabing barko sa isang tip ng iceberg na nagdulot ng paglubog nito noong April 14, 1912. Hindi na nakita pang muli ang kanyang katawan kasama ng iba pang mga namatay sakay ng barko. Sino naman ang hindi nakakakilala kay John Lennon at ang kanyang bandang The Beatles sa kanilang kasikatan noong mga dekadang 1960s hanggang 1980s? Isa sa mga pinakasikat na banda sa buong mundo. Subalit, gaya din ng iba pang nasisilaw sa tinatamasang panandaliang kasikatan noong mga panahon na iyon. Nakapaglabas siya ng isang statement sa isang American magazine na naghahayag na sinasabi na ang Christianity ayon sa kanya ay maglalaho din kinatagalan at siya ay tama at papatunayan niya yon. Dagdag pa niya na sila ay masikat pa ngayon kay Jesucristo at kutya pa niya na sino daw ang mauunang mawala, ang rock and roll ba o ang Christianity? At pagkatapos noon, siya ay napaslang sa kamay mismo ng kanyang isang fan. At sa litratong ito makikita ang fan na bumaril sa kanya na malapit lang bago iyon nangyari. Ito namang isang halimbawa ay sa pagitan ng dalawang boxing fighter, si Deontay Wilder, isang kilalang boxing champion. Sa isang okasyon ay nakaharap niya si Tyson Fury sa isang malaking match-up. Si Tyson Fury na kilalang man of God, hayagan niyang pinagpupuri ang Panginoong Diyos sa lahat ng kanyang mga panalo. Without God, there can never be any fulfillment. Una sa isang interview sa pagitan ng dalawang manlalaro, hinamak ni Deontay Wilder ang Panginoong Diyos na sinasamba ni Tyson Fury. If God is with me, nobody can be against me. And if you're entering spirits and stuff into your body, you can't win, you've already lost. I don't want anything that spirits that you claim. I don't want. It's going to be your God against my God. It's going to be your God against my God. You can't no man on earth will ever beat me, Tyson. At sa kanilang laban,
Sa pamamagitan ni Tyson Fury, ipinakita sa kanya ng Panginoong Diyos ang talong hinahanap niya na kanyang pinagsisihan sa huli. He's knocked down! Oh my goodness! 7, 8 of Deontay Wilder. Wow. Fury, like I told him, he have pillows as fists. Wilder's legs are not underneath him. Wilder is in huge trouble. No knockdown. No knockdown. He's got to get out of this round, right? He bought himself some time right there. Something about the legs of Deontay Wilder isn't working. Wilder is exhausted. Fury down goes Wilder again for the second time in the fight. Badly, they are stitching him up and they will immediately take him to the hospital for a neurological test and to make sure that he is okay. Reportedly in Campinas, Brazil, a group of friends drunk went to pick up a friend. The mother accompanied her to the car and was so worried about the drunkenness of her friends, and she said to the daughter, holding her hand, who was reportedly already seated in the car, she said this, "My daughter, go with God and may He protect you." The daughter responded, "Only if God travels in the trunk, cause inside here it is already full." Hours later, the news came that they had been involved in a fatal accident and everyone had died. The car they were traveling in could not even be recognized as what type of car it had been, but surprisingly, the trunk was intact. The police said there is no way the trunk could have remained intact. To their surprise, inside the trunk was a crate of eggs and none of them broke. At noong nakaraang Pebrero, nakita ng buong mundo kung paano hinamak ng bansang Brazil ang Panginoong Hesukristo sa kanilang ginanap na carnival show na pinagtatampukan ng mga drag queens, kung saan ipinapakita ang kanilang pagkutya at kawalang respeto sa ating Panginoong Hesus sa lahat ng kanilang pagtatanghal at pumupuri naman kay Satanas. Subalit, huli na ng kanilang maisip at maranasan ang dilubyong sagot sa kanila ng Panginoong Diyos. Nakakalungkot lang din isipin kung ano ang nagtutulak sa tao para gumawa ng mga bagay para magawang hamaki ng Panginoon na siyang dapat mismong ating kinikilala at sinasamba, na sa labis niyang pagmamahal sa atin ay ipinagkaloob niya ang kanyang anak para tubusin ang ating mga kasalanan. Subalit bakit ganito ang nangyayari ngayon? Na maging ang kanilang rebultong itinayo na The Redeemer ay hindi rin nakaligtas sa galit ng Panginoon. Actual footage, so I went on a hunt to get this for you, and I also found another angle. Take a look at this. Boom. That is absolutely insane. The person was clearly shocked. It's from quite a far distance. At sa ating kasalukuyang panahon, sa ating bansa, hindi rin nagpahuli ang isang drag queen at gumawa ng pangalan kamakailan lang pamamagitan ng paghahamak-ulit sa imahe ng ating Panginoong Hesukristo ay dinamay pa niya sa kanyang tampok na kalokohan. Kung ano-ano ang ipinataw na kaparusahan dahil sa kanyang ginawa, ay hindi pa rin niya pinagsisisihan ang kanyang ginawang paglapastangan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. But I can only go as far as, because I feel like they want me to apologize, but I apologize for. At ang mga ganitong gawain ay nagkalat na din sa iba't ibang panig ng mundo. Or you will burn in hell, because I love Jesus. I love any man who can get nailed for 3 days straight and come back for more.
Ano ba ang pumapasok sa isip ng tao para gumawa ng mga ganitong bagay? Puro pagmamalaki sa sarili at tanging sarili na lang ang sumisentro sa kanilang buhay. Makamundong kahambugan dahil sa tinatamasang panandaliang kasikatan na nagiging mapagmataas at nakakalimutan na rin kung paano magpakumbaba dahil marami nang nakamit na tagumpay kaya nagbago na ang pananaw sa totoong nagpapala sa iyo. Paano natin nagagawang hamakin ang Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng hanging nilalanghap, na siyang may kagagawan ng mga pagkain ating kinakain sa tuwing tayo nagugutom? Ang Diyos na sinabi sa atin ng Panginoong Jesucristo na ultimo bilang ng ating mga buhok ay alam niya. Kaya paanong sumasagi sa ating mga isip na gumawa ng mga kalapastanganan sa pangalan niya at nasasanay na ding banggitin ang pangalan ng Diyos sa mga walang kabuluhang mga bagay? Bakit ba hinahamak ng tao ang Diyos? And the dominant sin in fallen man is pride, and he will create an image of himself which escapes ultimate condemnation. He will spin a web of delusions about himself that he is good, noble, anything but that his deed. At tignan natin ang sinabi ng Panginoon sa kanyang propetang si Ezekiel. Ang salita ng Panginoon ay dumating uli sa akin na nagsasabi, "Anak ng tao, sabihin mo sa prinsipe ng Tiro, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ang iyong puso ay nagmataas at iyong sinabi, ako'y Diyos. Ako'y nauupo sa upuan ng Diyos sa gitna ng mga dagat. Gayunman ikaw ay tao at hindi Diyos, bagaman iyong inilagak ang iyong puso na para ng Diyos." At ang pag-uugali na ito, mataas ang tingin sa sarili, walang pagpapakumbaba, ay ang mismong pag-uugali ni Satanas. Kaya siya tinapon sa lupa mula sa langit. Ang kanyang pagnanais na maging parang Diyos dahil sa kanyang kahambugan ay nagdala sa kanya sa impyernong kinalalagyan niya ngayon. At dahil din sa pag-uugali na ito, kaya't ang tao ay mapupunta rin sa impyerno kung patuloy nating tutularan ang mga gawain ito. Maging magpakumbaba tayo sa ating sarili. Huwag nating iangat ang ating sarili sapagkat ang Panginoon ay hindi natutulog at nakikita niya ang lahat ng ating mga sakripisyo. Pagtiwala tayo sa kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo, para sa ating kaligtasan. Alam mo ba ang ginawa ng Panginoong Diyos sa mapagmataas na prinsipe ng Tiro? Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Diyos. Kaya't narito, ako'y magdadala ng mga taga-ibang lupa sa iyo na kakilakilabot sa mga bansa at kanilang bubunutin ang kanilang mga tabak laban sa kagandahan ng iyong karunungan at kanilang dudumihan ang iyong kaningningan. Ang mapagmataas na hari ay namatay ng karumal-dumal at kahiya-hiya at sinabi sa kanya ng Panginoon, sabihin mo pa kaya sa harap niya na pumatay sa iyo, ako ay Diyos, ngunit ikaw ay tao at hindi Diyos, sa kamay niya na sumusugat sa iyo? Kaya ang pagiging mapagmataas ay isang nakasasamang pag-uugali na tataglayin ng isang tao. Kaya lang, sa panahon natin ngayon, mismong ipinagdiriwang at pinagyayabang pa nila ang ganitong klaseng pag-uugali. At tila ba natutuwa pa sila sa kanilang pangahamak sa pangalan ng Panginoon, na ginagamit pa nila ang kanyang pangalan sa kanilang mga pagmumura, na ang akala mo ang pagbangkit sa kanyang pangalan sa walang kabuluhang bagay ay walang kaparusahan. Ay naakala mo na nasa iyo na ang lahat ng bagay dito sa mundo. Ang buhay mo ay kaya niyang baliktarin. Hindi ka ba nagtataka na ang mga tao dito sa mundo, kinakatakutan nila ang gobyerno, kinakatakutan nila na makulong, kinakatakutan nila ang kanilang mga kaaway, lalo na kapag nasa kanilang harapan, natatakot sa pulis,
Pero kapag sa pangalan na ng Panginoong Diyos ang pinag-uusapan, hindi na nga tayo natatakot. Minsan nagagawa pa nating hamakin. With a blasphemous image of her on a cross-shaped mattress. Bagamat ang Panginoong Hesukristo ay naghayag sa atin na dapat tayong matakot sa Panginoong Diyos na lumikha, sapagkat sa Lukas, sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag kayong matakot sa mga taong pumapatay ng katawan at wala nang kayang gawin maliban dito. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo siya na pagkatapos pumatay ay may kapangyarihan ding magtapon sa impyerno. Tayong mga tao dito sa sanlibutan, nilikha tayo ng Panginoong Diyos upang papurihan siya at sambahin siya, sapagkat siya lang ang nag-iisang Diyos. At iyon ang dapat nating ginagawa upang tayo'y maging karapat-dapat na tumanggap ng kanyang pagpapala, dahil sa pagdating ng tanging araw na pinakahihintay ng lahat. Walang sino man sa mundo ang hindi masisilayan ang pagbaba ng Panginoong Hesukristo mula sa langit. Ang kamangha-mangha at kadakilaan ay ating masasaksihan na sino mang naniwala ay maililigtas bago dumating ang paggunaw ng Panginoong Diyos. Subalit sa lahat ng sino mang nilalang sa mundo na kumutya sa kanyang pangalan, humamak at ginamit ang kanyang pangalan sa walang kabuluhang mga bagay at hindi humingi ng kapatawaran sa kanilang mga kagagawan, ay pagsisisihan ang kanilang mga ginawa at kikilabutan. Kaya habang tayo'y nabubuhay pa at may pag-asa pa sa kapatawaran ng Panginoong Hesukristo, maging mapagkumbaba tayo. Huwag tayo mag-isip ng mga bagay na hahamak sa ating Panginoon at maging sa ating kapwa, bagkus ay ating siya papurihan palagi. Siya na may gawa ng sanlibutang ating tinitirhan ngayon, ang napakagandang mundo na siguro kung nasa outer space ka ay nakakamanghang pagmasdan kung paano ito nagawa, na ang Diyos ay ginawa lang ito sa pamamagitan ng kanyang salita, nakasamang ginawa lahat ng may buhay na naninirahan sa mundong ito, kabilang na tayo. Ang langit na kanyang ginawa at ang lahat ng nilalang ay kontrol niya, maging sa spiritual man na mundo. Meron lang akong isang katanungan, bakit walang nasasulat sa Biblia na tumutukoy sa tao na nagsasabi na kaya mong gawin ang isang bagay kahit walang tulong na nagmumula sa Diyos, na ikaw ay malakas na at kaya mo na ang iyong sarili? Alam mo ba kung bakit? Sapagkat ang hinahayag sa Biblia na paulit-ulit ay tayo'y dapat magkaroon ng buong tiwala sa Panginoon Diyos. Sa Kanya nanggagaling ang ating kalakasan, ang ating buhay at ang lahat ng ating kailangan. Ang sinasabi rin mismo ng ating Panginoong Hesus na tayo'y walang magagawa kung tayo'y malalayo sa Kanya. Kapag napagtantunan ng isang makasalanang tao na tanging si Jesus lang ang kanyang kailangan, sa araw din yaon, mismo matatagpuan niya ang tunay na kaligayahan na kanyang hinahanap ng matagal ng panahon. Sinasabi rin ng ating Panginoong Hesukristo sa Mateo, sapagkat ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil ang lahat ng nakikita natin dito sa lupa ay pawang material lamang, nasisira at may katapusan. Kaya huwag tayong papasilaw sa kung anong meron sa ating harapan. Ilagay natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, dahil siya lang ang sagot sa buhay na walang hanggan, kasama ang Panginoong Diyos sa kalangitan. Gaano mang kalaking kasalanan ang ating mga nagawa ay wala nang mas hihigit pa sa kadakilaan na ginawa sa atin ng Panginoong Hesus nung siya ipinako sa krus upang tubusin ang ating mga kasalanan. Kaya isandal mo lang sa Kanya ang iyong buhay. Humingi ka lang ng kapatawaran ng direkta sa Kanya. Bigkasin mo lang ang Kanyang pangalan at papurihan siya palagi, sapagkat tayo'y walang magagawa kung tayo'y lalayo sa piling niya. Mga kapatid, marami pong salamat at kayo po ay nakarating muli sa dulong bahagi ng ating video. Maraming salamat po sa panonood. Ako rin po ay nagpapasalamat sa inyo pong pagsusubscribe sa ating mamunting channel. Hangad po natin na kung maaari ay mas marami pa ang makaalam ng kaligtasang hatid sa atin sa pagbabasa ng Biblia.
Maraming salamat po. Hinihimo ko po kayo magkaroon tayo ng awareness sa kung ano ang nangyayari na sa ating kasalukuyang panahon na lumalala na din ang mga paglapastangan sa ating Panginoong Hesus. Nakakalungkot lang din pong isipin na nagagawa nila ang mga bagay na ganito. Ipagdasal po natin sila at lahat po ng kaganapan na nangyayari ngayon. Maging handa po tayo sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. So, when God wanted to create fish, he spoke to the sea. When God wanted to create trees, he spoke to the earth. But when God wanted to create man, he turned to himself. So God said, "Let us make man in our image and likeness." Notice, if you take a fish out of the water, it will die. And when you remove a tree from the ground, it also dies. Similarly, when man disconnects from God, he dies. God is our natural environment. We were created to live in his presence. We have to be connected with him because only with him life exists. Remember that water without fish is still water, but fish without water is nothing. The soil without the tree is still soil, but the tree without soil is nothing. God without man is still God, but man without God is nothing. Let us stay connected with God.